Okay, magandang hapon po sa ating lahat dito sa Donmar TV. At heto na nga, no, dumating na si Vice President Inday Sara Duterte sa Senado. Okay? At nagpa-unlock ng interview, pero kaunti lang, no? Aabangan natin yan kasi po, yung statement ni VP Sara, na I think 1 or 2 sentence lang ang sinabi niya, pero parang durog na naman ang mga prosecutors dito. Iiyak na naman si Luistro at si Dilima dito sa sinabi patungkol po sa bloodbath na binanggit ni VP Sara. Luistro, lalo kang madudurog dito. Abangan ninyo ang video ni VP Sara mamaya, okay? At pangalawa nating pag-uusapan ay sobrang galing po nitong sinabi po ni Attorney Panelo, no, na sabi niya posibleng mabasura ang impeachment trial ni VP Sara. Ayan, palakpakan. Kasi po itong si Attorney Panelo, syempre, magaling na lawyer ito si Attorney Panelo, no? Nag-o-observe lang yan sa impeachment trial. At siguro naman, kung ma-o-observe ninyo yung impeachment kahapon, especially itong si Attorney Sheila, no? Na very accurate at yung technical na usapin ay talagang durog na durog. Kaya nga bumubula yung bibig ni Luistro eh. Si Luistro, dinadaan na lang niya sa paawa effect kasi wala yung mga ebidensya, mga witnesses nila, wala. Kayo yung mga prosecutors, kayo yung nag-aakusa, kayo yung mga magpo-provide ng patotohanan ninyo, yung mga ebidensyang sinasabi ninyo. Ha? Siya nga ang sabi ni Atty. Sheila ay laging sinasabi, bakit naman kami mag-e-explain sa mga bintang ninyo? 'Di ba? Dapat kayo ang mag-explain sa bintang ninyo and prove it that yung mga gawa-gawa ninyong ebidensya ay totoo. Napapaniwalaan yan ng mga senator judges. First day pa lang ha. First day pa lang, pero durog na durog yung kampo ni na Luistro, itong mga prosecutors. Kaya atin pong pakikinggan itong si Attorney Panelo, bakit posibleng mabasura itong impeachment trial ni VP Sara. At last but not the least, ay ito namang political analyst, no, na in-interview po sa SMNI, no, ay sinabi na kaya pala itong si Senator Marcoleta ay inaresto nila kasi hindi nila gusto si Marcoleta sa Senate floor ng impeachment trial. Ayaw nila kay Marcoleta. Itong administrasyon na ito, itong bangag na administrasyon na ito, allergic sila ni Marcoleta. Allergic. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share sa ating vlog, no, para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po talaga ang mag-subscribe sa YouTube. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita dito sa impeachment trial. Ayan, di ba? Pero bago natin i-play yung mga video na yan ni VP Sara, ay magsha-shoutout muna ako dito sa mga audience ko na laging nanonood dito. Sabi dito ni Nanette Seltzer, ayan, Donmar, can you make the picture a little bit bigger? Yes, ma'am. Pasensya na. Atin pong lakihan yung mga videos natin, no? Yung mga minomonitor natin. Kasi yung iba sa atin, mahirap na yung mata. Ako nga, hindi ko na masyadong makita yung mga letters, no? Kaya lalakihan natin. Sige, pasensya na. Yung kaibigan kong si Nanette Seltzer. Mabuhay po kayo, Ma'am Nanette. Ching TV PH, ay anong ginagawa ni Win-Win sa harap? Tanong lang po. Wala, decoration lang si Win Gatchalian. Siya yung Senate President pero parang parang secretary lang siya ni Cheese Escudero.
Daming daming meme si Win Gatchalian. Harold Kanama. Ayan. Good morning, Sir Donmar. Lagi po akong nanonood sa iyo sa mga vlogs mo. Lagi pa nga akong nagsishare sa mga palabas mo. Good luck po, sir. Watching from Consolacion. Sir Harold, thank you so much, Sir Harold, sa lagi niyong panonood. Keep on watching, Sir Harold, no? At gagalingan pa natin. Thank you, Sir Harold. Mabuhay ka. Good morning sa iyo. Kung morning man dyan sa inyo, o good afternoon. Mabuhay ka at ang inyong pamilya, Sir Harold. Ayan, maraming salamat. Mariz Channel. Hello, Sir Donmar. Ingat palagi and God bless your family. Thank you for always uploading video about sa bansa natin. Kayo na lang pag-asa namin sa totoong nangyayari. Ayan. Mariz Channel, maraming salamat po. God bless you too and your family, Ma'am Mariz. Okay? Thank you po sa lagi ninyong panonood dito. Mabuhay po kayo. Joal Ko. Sana tatakbong senador itong si Attorney Sheila Saison sa linya ni VP Sara Duterte. Di ba? Ako, pabor ako dyan. Ang galing-galing. Kailangan natin ng isang mga mambabatas na kagaya ni Attorney Sheila. Di ba? Maraming Joal Ko. Thank you. Mabuhay po kayo. Sa mga audience ko dito na nagko-comment, thank you very much. Ayan. So, heto. Panoorin natin itong nangyari kanina kung saan dumating po si VP Sara sa Senado at nagpa-interview ng kaunti. Ito po yung kanyang sinabi. Magagalit na naman at iiyak na naman sina Luiston dito, yung prosecutors. Yan. Medyo wala pang audio pero yan, nagkagulo na sila dahil dumating na si VP Sara dyan, no? Yan. Masyadong mahina, no? Okay. Just Lakasan natin muna, ha? Lakasan muna natin. I-10 natin yung volume para lahat kayo makarinig sa Ayan. So, ma'am, kamusta ang opening statement mo? Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, overrule. Yes. So my statement is in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Ganun lang ka igzi ang kanyang sinabi sa media, pero marami na namang iiyak dito. Loyalista, dilawan, pinklawan, mga prosecutors, iiyak na naman kayo dito sa kaunting sinabi ni VP Sara. Sila, ang dami-daming sinasabi ha, pero si VP Sara, ganito lang ang sinasabi pero parang durog na silang lahat eh. Ulitin natin. Kasi kahit ako, nabibitin ako. Ulitin natin. Yan. Yan. Okay. Just two sentences, one sentence. Two sentences. And then no questions. Yan. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, overrule. Ma'am, confirm lang namin sa yung pagbisita niyo kay Senator.
Binisita niya pala si Senator Marcoleta ha. Ang ganda-ganda ng haircut ni VP Sara oh. Ang ganda-ganda talaga niya. Yes. So my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Wala, walk out na. Ma'am, usa kay ma'am. Anong comment niyo na Walk out na. Yun lang. Ano nyo yan, isaksak nyo sa baga nyo yan ha, Luistro ha. O eto, panoorin na natin itong si Attorney Panelo sa kanyang paliwanag dito sa impeachment trial na mabasura itong impeachment na ito. What do you think of Senator Cheese Escudero being the presiding officer? Do you agree na it's okay to appoint another senator to be the presiding officer? Dapat daw, sabi ni Senator Alan Peter at ni Senator Pia Cayetano, dapat yung Senate President na dinispute naman po ng majority. Sabi nila, very silent daw ang Constitution when it comes to that. That's why they appointed Cheese Escudero as the presiding officer. They're wrong. They're wrong. Very wrong. Because last week, I think last week I wrote an article about it in my column, and I said na dapat talaga ang presiding officer ay ang Senate President. The Constitution is very clear. The language, hindi ba nakalagay doon ang Senate ang impeachment court? Okay? Ngayon, may pinasok ngayon ang framers of the Constitution na pag ang presidente ang tinatraya, oo. kailangan Chief Justice. Correct. O ibig sabihin, yun ang exception to the rule. The rule is the Senate President should preside sa lahat ng impeachment cases. Kaya nilagay yun kasi presidente na eh. Pero kung iba, ang Senate President. Pangalawa, tinignan nila yung framers' intent. Ay, klarong-klaro eh. Na talagang dapat ang lahat ng mga impeachment trial, ng lahat ng impeachable officers ay ang Senate President. Oh. Kaya yung ginawa nila kahapon, that's constitutionally infirm. Baka manalipay lahat ng proceedings nila. In other words, in violation of the Constitution. So, ano yun, as Attorney Sa, just in case, no, na you're saying it's infirmed yung ginawa nila, it will have to take somebody to file a case. So maybe Senator Allen again will go to the Supreme Court to ask if that's legal. And if, let's say, two cases, two scenarios. If the Supreme Court decides in favor of Senator Allen, then the whole proceeding is wasted. Null and void. Null and void. Oh. In fact, kahapon, immediately after the session, kasi nandun ako kahapon, Oo. Ayan, no? nagkausap kami ni Senator Alan at Senator Robin. Yun ang sinabi ko sa kanila. You have to file immediately, question it before the Supreme Court. At, mga pag-aaralan lang ngayong gabi. Diniscuss namin sabi ko, unang-una, nagtataka ako, na-shock kaming lahat kasi Oo. last week pa pinag-usapan na namin yan. And I was telling Senator Gatchalian na siya dapat, huwag ka akong pumayag because under the Constitution, madali siya, pinaliwanag ko. Tapos gumawa pa ako ng article about it na talagang siya dapat. Tapos meron siyang, nung makausap ko siya, abay talagang he will nag-aaral na daw siya ng gusto so forth and so on. Tapos in-announce niya sa flag ceremony na siya na talaga. Ready na siya. Okay na siya kami lahat nung biglang pumayag siya. Oo. Well, He allowed it to happen. Kasi nag-o-object na si Alan kasi gusto niya magsalita. He was overruled. Basta ano nangyari dito? Kaya, so the remedy is to really bring it to the Supreme Court. Ang kwento, isang senador doon, after the ceremony, may tinawagan sa Malacanang. Ayun. Ayan. Basta yun ang sabi. Kaya mga tuta sa Malacanang. Okay, so may marites pa si Attorney Sal. So, yung remedy po dyan, Attorney Sal,
Tingnan Punta na natin. sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema. At sana ang Korte Suprema ay magbigay kaagad ng desisyon. Kasi 92 days lang ang tinitignan nilang impeachment trial eh. Kasi kung sabihin ng hindi, dapat nga si Senate President Win Gatchalian, yung mga nakalipas na mga trial dates, will that be null and void? Or pwede mag-pick up from where they left off? Magkaroon ng Ay, hindi. substitution? Paano po yun? Talagang mananalipa yan. Ang problema kasi dyan sa majority, hindi nila iniisip that what they're doing will taint the integrity of the impeachment trial. Hindi nila naiisip, puro politika nasa isip nila. Sumusunod sila sa kumpas ng Malacanang eh. Correct. Yan ang problema nila. Okay. Okay, so attorney, notwithstanding the arguments about the legality of having Senator Chis Escudero as the presiding officer, ano po ba yung implikasyon nito, halimbawa sa kaso po ng ating Vice Presidente, kung siya man ngayon ay ang naging presiding officer, sir? Ibig sabihin, meron mga binabalak na naman itong the brains behind all this operation ito eh. Mulat sa pool, di ba? Matagal na natin pinag-uusapan to. Na ang lahat ng yan, talaga ang ultimate goal tanggalin si Vice Sara. Presidente Inday Sara sa Correct. panguluhan ng kandidatura niya. Yan naman talaga eh. Okay. Pero siguro po kasi ang tanong nga po ng mga ordinaryong Pilipino, no? Why does it matter kung sino man yung nakaupong presiding judge? Kung talaga naman po na ebidensya po yung pagbabasehan po natin. So ano po yung malaking pagkakaiba na si Senator Chis, linawin lang po natin, ang ngayon ay presiding officer po? Questionable nga kasi nga ito nga tama yung pinupunto ni Senator Alan at saka ni Senator silang tatlo. In fact, tatlo pati si Senator Robin. Silang tatlo ang masigasig kapit. Oo. Sabi niya ang kwento is supposed to be inoffer na pala yan kay inoffer kay Senator Alan maging presiding officer ng impeachment. Ang condition lang si Escudero, ang Senate President. Pagkatapos kaya tataka sila, tapos ngayon inihalal yun para kumbaga talagang merong mga agenda ang tinatawag. Di ba? Alam nating lahat na biglang nagbaliktaran yung dalawa dahil nga may mga kaso. Opo. Pero ayan ang problema Talagang gusto nila ipakulong lahat itong mga kritiko ng gobyerno kaya kumbaga forced to be glad sila. Oo. Senate Attorney Sala, question ko, kasi sinasabi, hindi naman daw ito yung this is not the first time it has happened, no? In the time of the impeachment also of then President Joseph Estrada, Senate President Aquilino Pimentel Sr. also sat beside Justice Davide. So ano yung pagkakaiba noon sa ngayon? Iba naman. Oh, ano Noon po walang Noon walang agenda. Ngayon may agenda nga No, what do you mean walang agenda? Yung agenda May noon was agenda is to disqualify this Vice President from running. Oo. Yung kay To panahon... obliterate her. Yan ang talagang agenda Oo. Siraan mo, itanggalin mo yan. Hindi po pwede yan. Sagabal sila Oo. She is the obstacle to their continued stay in power. Yeah. No, but my question is nga, Attorney Sa, what was the difference then at the time of Joseph Estrada when Davide and Aquilino Pimentel sat side by side in the rostrum as compared now, seated beside presiding officer Chis is also Senate President Win Gatchalian. So what's the difference? If you're saying Hindi, decoration lang siya doon eh. na dapat yung presiding officer is the Senate President and Sabi ng iba, flower vase lang si Win Gatchalian. nangyari na po sa panahon po ni Joseph Estrada. Sino ba ang nililitis na sa panahon ni Chief Justice Davide? Si Sino ba Erap. ang- Di ba si Erap? Exactly. Oh. Presidente naman yan Oh, yun. Okay. Presidente yan The kasi Constitution justice. says it. Yes. Na talaga siya. But as Senate President, okay naman siyang nasa tabi. Pero this time, he was ousted from presiding. Kaya nakakaawa. Kaya ang dami mong nagbabastuloy kay Senator Gatchalian. Flower vase. Dahil pumayag siya, tapos nandun pa siya sa tabi, nagmumukha siyang kawawa. Okay. Attorney, Pinawawa nila masyado itong kasama nila sa majority. Okay. Attorney, wala naman po tayong kinikilingan kundi ang katotohanan, accountability, transparency at ebidensya. Kaya po,
Sinilip ko po yung 1987 Philippine Constitution. I am not a lawyer by all means, pero ito rin po yung kanilang argumento naman ng ibang proponents po ng pag-upo po ni Senator Cheese. The 1987 Philippine Constitution states that the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. Second point, the Constitution specifically requires the Chief Justice to preside only when the President is on trial. It does not require the Chief Justice to preside over the impeachment of a Vice President. And because this is the impeachment of the Vice President, the Senate follows its own rules of procedure, which allows it to elect a presiding officer from among its members. And I've seen an interview po of one of the UP law professors. He's agreeing with this. Ano po ang palagay nyo? What can you say about this argument, sir? The rules of the Senate cannot go over and beyond what the Constitution is saying. The Constitution precisely outlined the procedure by which the impeachment trial will go. At nakalagay nga doon, only in the instance of the President being tried, ng Chief Justice. The rest, talagang dapat ng Senate President. Kaya ka Senate President Ikaw ang presiding officer Yun nga ang general rule. That is only the exception. So, And even the rules of the Senate, initially, nakalagay ang Senate President. Binago nila, questionable nga. Kasi yung kanilang rules, hindi nila sinunod yung kanilang procedure mismo. Pangalawa, wala silang quorum at the time. Questionable na nga yung walang quorum na gumawa sila ng rules. Well, di ba? Lahat nga puro paglabag sa saligang batas ang ginawa nila. Okay, so I guess we will just have to wait if Senator Alan Peter Cayetano will file a case sa Supreme Court para madesisyon na ito. On another note, Attorney Sal, your thoughts, do you agree this time with Presiding Officer Cheese Escudero na you need 16 votes to convict? Kasi dapat 2/3 yung buong members, kasi lahat naman po yung miyembro. Agree po kayo doon or it has to be those who are physically present only? Matagal ko na akong sinasabi yan. Ilang buwan ko na yata sinasabi na 16. They cannot change what the Constitution says. Oo. It's explicit, it's unequivocal na 24 ang magiging basehan mo. Kasi there are only 3 instances by which hindi mo pwede i-consider yan. One, kung namatay. Yeah. Hindi ka na senador. Oo. Pangalawa, kung tinanggal ka. Or, pangatlo naman, kung ikaw ay nag-resign. Pero hindi, walang kondisyon na ganyan. Kaya palaging dapat 24 ang bilang. So 16. So agree po kayo kay Senator Cheese kasi siya rin, hinamon rin niya. Ito ang aking rule, dapat 16. Kung mayroon kayong reklamo, ihain nyo ulit sa kumbaga seek your legal remedy. So at least on that point, you agree with Senator Cheese Escudero. No, I think he agrees with me because I've been saying that for several months. Okay. So sir, that's this one. 16 na nga po yung threshold na talagang sinabi po ni Cheese Escudero, ni Senator Cheese Escudero, no. Ang tanong po, hindi po ba pabor ito sa impeachment case ni VP Sara na naging 16 po talaga ang number na kailangan para ma-convict po ang Vice Presidente? Paano hindi wala ka? Paano? Pabor. Ito po, di ba? Pabor? Dahil nga po. Siyempre pabor yun. Oh, Kasi pabor nga, po. di ba, sinasabi ko na sa tingin ko sa mga senador, ang malaking makukuha nila ay 6 lamang. The rest, puro absuelto yun. Sige, so sir, jumping from that question, doesn't this give you hope kahit paano na talagang namang wala naman pong agenda as you said? Itong korte na ito. Pero ang problema nga pinakukulong nila lahat, dinidemanda nila, pinakukulong, tinatakot. Yun nga ang suliranin dyan. Minamantsahan mo yung impeachment trial. Kaya ang problema nyo, kung naging matagumpay sila dyan, ang taong bayan, hindi na maniniwala sa resulta. Oo. Another, everybody's also waiting with a bated breath. Kung dadalo po si Vice President Sara, kayo po bilang abogado at kung kayo po ay nasa kanyang defense counsel, would you recommend, would you tell her to attend or you'd rather leave it in the hands of her legal team? Matagal ko na rin nung sinasabi na hindi siya kailangan umattend kasi hindi naman required. The Constitution does not require it. The rules does not require it. Talagang, unang-una, hindi ba, matagal na rin natin sinasabi, yan namang mga grounds na sinasabi na hindi naman totoo, puro gawa-gawa lang yan. So kung ikaw naman ang dinidemanda, ba't ako pupunta dyan? Wala naman silang kaso sa akin. Anong gagawin ko dyan? Hindi ba yan nga sinasabi ng mga abogado niya, bakit hindi namin sinagot? Wala naman kayong mga
ultimate facts na inaalis. Oh. Paano namin sasagutin yan? In other words, if the accusation is nothing but fabrications, why do you have to respond to it? Kitang-kita na nga. So you will not recommend at all, not even one, just to make one appearance para lang makita siya. Kasi syempre iba rin yung presensya niya, 'di ba? Parang rockstar si VP Sara Maraming na rin sa kanya So Siguro yun iniiwasan niya dahil rockstar siya. Baka magulo pa yung what to say hi, just to say hi and goodbye magkakagulo na So siguro mo na sila dyan. Ayaan mo na, oo. Attorney, marami pa akong nagtatanong ngayon sa timing, kumbaga, ng pagka-aresto ng po kay Senator Rodante Marcoleta. Do you think due process was followed in the arrest of Senator Marcoleta? Hindi pinag-uusapan yung due process niya Pinag-uusapan dyan, yung mga, kaya nga yung tinatawag na selective justice nila. Yung mga kritiko, yung mga nag-i-expose ng corruption, yun ang pinakukulong nyo. Pero yung mga tao mismo na tinuturo na nga, sinasabi na ng marami, binabalidate from Saldico to the Marines, mga resource persons, tinuturo si Martin Romualdez, tinuturo si Presidente. Bakit hindi nyo dinidimanda? Sinasabi ni Luis Rodon kailangan daw yung accountability sa lahat. Pati ang Presidente, bakit hindi nyo dinimanda ang Presidente nyo? Kaya halata, masyadong halata. Kaya ang taong bayan ngayon, lalong nag-aalma sa galit sa ginagawa nila. Oo. Okay. Ito, Attorney Sal, kailangan ko ng paliwanag kasi medyo, syempre ito, legal. Yung deny po na-deny ang prosecutions para sa arraignment, anong ibig bang sabihin po nito? Hindi naman nire-require yung arraignment. Alam mo yung mga yan, talagang gusto nilang ipahiya lang itong si Inday Sara. Attorney Sal, ano ba ibig sabihin kasi ng arraignment? Paki-explain lang. Kasi sa hukuman, pag dinimanda ka, pupunta ka doon, sasabihin sa'yo, what do you plead? Okay. Not guilty. Oo. Kaya guilty. So, hindi mo naman kailangan yun. Sinagot na nga, dumating na nga yung mga abogado at sinasabi na wala kayong ground. Ano pang ibig sabihin doon? They're not guilty. So ang gusto sana ng prosecution, magpunta si VP Sara doon para to verbalize her position and which was denied by the prosecution. That's what you were saying. Gusto nila, bawat article mag-deny. Madali sabi, gusto lang nilang papuntahin doon. Papuntahin, ayun. Yung gusto nilang ipahiya, kung siguro kung whatever, yan ang agenda nila. Oo. So at least na-deny, no? Dineny sa prosecution para hindi na kailangan pumunta. So ayun. Kasi iniisip ko, ano ibig sabihin nun? Bakit dineny yung pag-arraignment? Okay, kaya nga sabi ko, mahirap to dahil legal. Siguro tama din yung dahil sabi mo nga, di ba, rockstar si VP Sara. Magkakagulo. Baka naman talagang i-push yung buttons niya para magkamali siya siguro, which is, I think, part of the strategy of the defense na wag muna siya mag-appear. Because legally naman, as long as she is represented, she's not required by the law anymore to appear because her appearance and participation is already through her lawyers. Tama po, Attorney Sara? Alam po ninyo, they keep on forgetting the presumption of innocence given by the Constitution to an accused or to a respondent in an impeachment trial. Nakakalimutan nila yun. They keep on saying, she should come here and defend herself. How can she defend herself when your grounds precisely wala and that's for you to prove? The burden of proof is with you, prosecution. with the prosecution. Ba't ba pinagpipilitan nyo? Kayo magproba. Hindi nyo nga magprobahan Correct. Okay. Attorney Sal, isa pang explanation para mas maintindihan ko po. Pinababalik po ni Presiding Officer Chis Escudero yung BIR box na sealed. Sabi niya, ibalik nyo yan sa BIR. Ano ba yung tamang proseso? Kasi di ba ito sealed? Kasi supposedly, hindi binukas rin sa Kamara de Representantes, ayaw ng mga kongresista kasi nga baka ma-violate. So dinala na po sa Senado. Pero pagdating po sa Senado, pinababalik po ni Senate Presiding Officer Chis sa BIR. Ano po yung kwento po doon sa mahiwagang kahon ng BIR? Kasi unang-una, in BIR dapat hindi nila dinala yun kasi nga bawal yun. Dinala nila, kaya natakot naman yung iba, baka pagbuksan, madimanda rin sila. Tama lang yun na ibalik sa pinanggalingan. Kasi ang impeachment court lamang o ang hukuman lamang ang makaka-decide kung
dadalhin yan doon at bubuksan. Wala naman wala pa Mga premature lahat So in the interim lang. So siguro pag dumating na sa pag hini-hear na po maybe tungkol dun sa ill-gotten wealth na inano sa kanya sa impeachment, doon lang pwede ipapakuha na lang. That's for the impeachment court to decide whether that's if they- relevant Oo. or whether that's admissible against the respondent. Ang impeachment court magde-decide yan. Okay. So in the meantime, custodian, ibabalik na lang muna sa BIR para sila po ang mga siwa dun sa kahon. Okay. Okay. Attorney, I would like to discuss naman the constitutional design because yesterday, parang buong 3 oras po na nagtagal yung first day po natin ng impeachment trial. It was more on procedural proceedings, procedural motions. So at the end po, para pong marami rin pong nag-abang kung ilalabas na yung ebidensya. Pero sabi naman po ni Attorney Sheila Sison, yung nga pong legal defense ni Vice President Sara, this is part po of the process. So sa tingin niyo po ba, ano ba yung taktika talaga ng defense team? Pwede po bang is it all of the technicalities? Kasi po marami nag-aabang po sa evidence pero mukhang hindi pa po mangyayari. Gaya na sinabi natin paulit-ulit, kanina pa ilang buwan na, you have to prove first your case against the Vice President. Kayo ang mag-uumpisa ng ebidensya nyo. Palibasa kasi wala kayong ebidensya. Kaya gusto nyo, ang magpruba na guilty siya or absuelto siya or innocent siya yung respondent. Kayo yun Kaya ang defense, nag-aantay labang, nasaan ang ebidensya nyo? Ilabas nyo. Sabi nga ni Attorney Sheila. Kasi nga wala Sabi nga ni Attorney Sheila, Attorney Sal, ang burden of proof daw is on the prosecution. Kumbaga yung defense is just there, but they're, as she said, di ba, ready na po sila. So mga ganito. Mga abogado naman yung mga prosecutors. Pero dahil nga politika, ayan. So ito nga, Attorney, so with our constitutional design, na supposedly po, itong impeachment ay independent po from the Supreme Court, from the executive, hanggang saan po pwede makialam ang Supreme Court sa isang impeachment trial kung halimbawa, ito nga, nagkakagulo po sila sa legal definitions, nagkakagulo sila or nagbabangayan sila sa legal interpretations po sa rules pa lang. The Constitution is very clear. When there is a blatant violation of the Constitution na amounting to an excess ng jurisdiction, talagang pwede silang pumasok. Nakalagay yun sa Constitution. Any branch of the government, kahit na sinong opisyal, pag ikaw ay nag-violate, you commit a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction, pwede silang pumasok. Kaya gaya niyan, hindi ba? Kaya nga nagtatakbuhan sa Korte Suprema. Ang problema naman, di ko naman maintindihan ng Korte Suprema. Mga walang galang na, mga justices. Nababagalan ang taong bayan sa mga desisyon nyo. Kaya lalong na exacerbate yung yung sitwasyon Correct, oo. Attorney Sal, ang huling katanungan ko na lang po, today, second day po, at today na daw, mag-uumpisa yung trial. At ang unang i-discuss po yung Article 4 tungkol po dun sa alleged plot to assassinate President Marcos, First Lady Lisa Marcos at former Speaker Martin. At ang dalawang witness po nila ay manggagaling po sa NBI. Ano po sa tingin ninyo po ang pwedeng mangyari? Kasi yun na nga, I guess the NBI is there supposedly to authenticate na yung video na hinahamon po ni VP Sara po na meron siyang na-hire na assassin, hindi daw AI. On that charge, sa Article 4 po. Hindi yan ang pinag-uusapan. Yung kanyang mga pahayag doon. Sabi ko nga, yun ay response sa isang tanong ng vlogger. At hindi yung sinabi ng gano'n lang na, pinag-iisipan ko. Ang tanong kasi sa kanya, mapanganib ang buhay mo, Vice Presidente. The risk is very real. Paano kung patay ka, anong gagawin mo? Yun ang sagot niya. Which is hypothetical and conditional. Pangalawa, alam mo, nagtataka ako, teka muna, akala ko ba 4 yung articles of impeachment ninyo? Bakit inuna niyo yung panghuli? Ba't di niyo inuna yung una, dalawa, pangatlo? Isa lang ang ibig sabihin, kasi nga wala kayong ebidensya, naghahanap pa kayo hanggang ngayon. Siguro ako isa lang, Patty. Attorney, nakita nga po natin, ipinisinta ng depensa yung kanilang team. Parang masyado pang bata yung, yung mga abogado po ni VP Sara, no? How prepared po do you think they are? Unang-una,
yung gaya ng paulit-ulit na sinasabi, kasi nga, kahit na bagong abogado, pag tiningnan mo yung sinasabi nilang aligasyon at mga ebidensya nila, wala eh. Kahit na press lawyer, kaya-kaya yun eh. Kaya ba ay ng police Pero, and teka muna. defense? But let me, having said that, hindi naman ordinary itong mukha lang mga bata yan. Pero mga veterano na yan sa litigation. Mga de Campanilla, ika nga. Parang si Attorney Sal. De Campanilla. Nagtataka lang ako, bakit hindi umapir doon si Attorney Fortune? Siya dapat na nangunguna doon. Oo nga, di ba? Fortune Narvasa, ang mga lead counsel. Okay, Attorney Sal. Although si Attorney Season naman, okay si Attorney Season. Ibabae, oo. Matapang. Oo. Hindi lang matapang. Di ba sinisemplang niya si Luistro? Oo. Okay, so Attorney Sal, babalik ka kasi nga kung tayo maniniwala, 92 days daw itong trial. So we'll keep asking you to give us your legal insight para po mas himay-himayin natin, maintindihan. At least alam ko na ngayon yung arraignment, yun na nga, sabi mo nga, constitutionally infirmed nga yung pag-upo ni Chis Escudero bilang presiding officer. So, thank you very much again, Attorney Sal. Have a nice morning and day. Ayan, so natapos na rin yung I think sa susunod na lang itong yung isang political analyst, no? Kasi abot na ito ng 40 minutes. So magdi-discuss na lang tayo sa mga pinag-usapan ni Attorney Panelo. At ngayon na nga, ngayong araw na ito, this is the second day ng impeachment trial ni VP Sara. And magko-cover tayo niyan. After this one, mag-aabang tayo at magre-react tayo kung si VP Sara ay mag-a-appear doon sa impeachment trial na court, no? So tingnan lang natin kung ano ang magiging mangyari, basta second day ngayon, no? At ika nga, sabi ni Attorney Sal Panelo, kahit baguhang mga lawyers ay kayang-kaya pong depensahan si VP Sara dahil itong mga prosecutors ay medyo sablay ang kanilang mga ebidensya. Kaya nga kung ano-ano na lang ang mga bintang nila, di ba? Tapos hindi pa nagtagumpay yung BIR box nila. Daming drama sa BIR box na yan. Ang ending, pinasasauli lang. Di ba? Halatang halata, kitang-kita mo naman na gawa-gawa mga ebidensya. Tapos, pag sila na ang nandun, sila na ang nagsasalita sa kanilang argumento, ay parang nagpapaawa effect, no? Kitang-kita mo naman si Luistro na ang kanyang style doon ay tinatarget niya ang masang Pilipino na marami tayong mga kababayan na walang pagkain, bla bla bla, kung ano-anong mga sinasabi nila na i-connect nila na si VP Sara raw ay malaking ninakaw ng pera ng parang sabi ko, bakit hindi nyo unahin yung flood control? Ang dami niyan sa mga tabi-tabi nyo dyan sa House of Representatives, mga kawatan. Sa uli nyo yung mga bilyon-bilyong pera. Diba? So, ang para bang grabe naman kahipokritahan yan at Luistro. Kaya nga, bumubula na yung bibig mo eh. Yak! Ew! Okay, so yan po ang mga nangyayari, no? Na lang, mag-comment kayo, mag-react kayo, ipalabas nyo ang inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section, okay? Mag-like at mag-share sa mga nanonood ngayon at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan, updated pa kayo, okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Ayan.